God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakil at makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na amin pong nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli po sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, dinadakilan, sinasamba sa Espiritu sa katotohanan. Gawin mo naman ang ipuin yung samahan, iyon at yung pagpagimalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may karamdaman ng sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng mga nangihina at nabibigatan ay inyong pag-aaning palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas, inyong pagkakaloob sa pagiging sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang mabuting balita na ating ihahatid upang ito'y magbigay sa amin ng iwanan sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensahe para sa ikalawang linggo ng Kwaresma upang ito'y maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday, second Sunday of Lent, is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke chapter 9 verses 28 to 36. Luke chapter 9 verses 28 to 36. Ganito po ang mababasa ng Ebanghelyo sa wikang Ingles. About 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up onto a mountain to pray. As he was praying, the appearance of his face changed, and his clothes became as bright as a flash of lightning. Two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor, talking with Jesus. They spoke about his departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem. Peter and his companions were very sleepy, but when they became fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. As the men were leaving Jesus, Peter said to him, Master, it is good for us to be here. Let us put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He did not know what he was saying. While he was speaking, a cloud appeared and enveloped them, and they were afraid. As they entered the cloud, a voice came from the cloud saying, This is my son, whom I have chosen. Listen to him. When the voice had spoken, they found that Jesus was alone. The disciples kept this to themselves and told no one at that time what they had seen. Purihin po natin ng malakas ang Panginoon. Walong araw pagkatapos sabihin ito, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang 2 lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kanilingan at nakipag-usap sa kanya.
pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaki nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid sa mananampalataya, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat buhat sa Panginoon. Palapakan po natin ang buhay ng Panginoon. Maaari na po kayo maupo sa napakagandang presensya ng ating Panginoon. Isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. At yung so ngayong gabi, ang ulo ng makalangit na balita na ibig ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabi ay pamamagatan ko the Transfiguration of Christ, ang pagbabagong anyo ni Kristo. Ang pagbabagong anyo ay pag-iwan sa lumang pagkatao. Sabi ng sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Now, doon sa bundok ng Tabor, kung saan doon nanalangin ang Panginoong Yesus, at sa kalagitnaan ng pananalangin ay nagbago ang itsura ng mukha ni Jesus. Nagbago ang anyo, yung mukha ng Panginoon, at ang kasukutan ng Panginoong Yesus ay nagningning din na naging puting-puti. Amen? At di kaginsa-ginsay ay lumitaw din ng may kanindihan ang dalawang lalaking nasa kanyang tabi. Sino-sino po yun? Si Moses at si Elijah. Kumakatawan si Moses bilang sa kautusan ng Diyos, kung saan sa isang mataas na bundok doon nasaksihan ni Moses kung saan sinulat ng Diyos ang 10 utos na siyang dumisenyo sa tapyas na bato para matupad ang nais ng ating Diyos. At si Prophet Elijah kumakatawa naman sa mga prophecy o kapahayagan na galing sa Diyos. Amen? Kung makikita po natin
diyan mararanasan kung gaano kabuti ang Panginoon. At kung mababasa po natin na tulog si Simon Peter at ang kanyang companions, sina James at John, na mga anak ni Zebedeo. Subalit nang sila'y magising, nakita nilang nagtingin ang Panginoong Hesus kasama ang dalawang kalalakihang may kaningingan din, at ang pinag-uusapan ng dalawang yon ay tungkol sa nananapit na pagpanaw ng Panginoong Hesus na magaganap sa lungsod ng Jerusalem. Masusundan ba ninyo? Imagine ninyo, hindi ko alam kung saan ako titingin. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Sa aking recorded live sa cellphone na mapapanood sa YouTube at Facebook ng Kapahayagan TV at UGC, o itong may camera na yan na nakakonect ka sa laptop at nakabungad sa TV monitor. Teka. Hello, fans. Hallelujah. Hallelujah. Now, nang makita, napapalis na si Moses at Elijah sa tabi ni Jesus, ito namang si Simon Peter, napasigaw, sabi niya, Panginoon, kung maaari po, tumilo na lang tayo. Hayaan niyo pong gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Alam niyo, sa totoo lang, hindi alam ni Simon Peter ang kanyang sinasabi. Hindi pa natatapos ang kanyang pagsasalita, apay nililiman sila ng isang makapal na ulap at nagsimula silang manahon. At habang sila'y natatakpan ng makapal na ulap, isang tinig mula sa alapap na nagsasabi, ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Alam nyo, nang tumigil ang tinig, makita nilang nag-iisa na si Jesus. Alam nyo, anong ginawa ng mga ngayon? Hindi pinagsasabi kahit kanino yung kanilang nakita. Bakit kamo? Pinili ni Jesus. Amen? Amen. Now, ang tanong ay, sa anong paraan para manatili ang pagbabagong anyo ng Panginoon? In what way to maintain the transfiguration of our Lord? Una sa lahat, higit sa lahat, the first way to maintain the transfiguration of our Lord is through God's living Word. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Saan ko po hinako, brothers and sisters in Christ? Ito ang sinabi ni Jesus. John chapter 17 verse 17. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Purihin natin ang Panginoon.
Now, sa madaling wika, mamuhay tayo sa katotohanan para manatili ang alin. Ang naranasan natin tagaktak ng pawis dahil sa init ang panahon? Hindi. Para manatili ang pagbabagong anyo ng Panginoong Yesus sa ating lahat. Purihin ang buhay ng Diyos. Now, sa loob ng simbahan, kapag panahon ng Kwaresma, anong pakiusap? Kapag panahon ng Kwaresma, bawal umalak. Alam niyo po noong Webes, habang pinunod ko yung live streaming ng pastoral visit ni Brother Mike sa National Shrine and Parish of the Divine Mercy doon sa may Marilao, Bulacan. Sabi ng spiritual director ng PMCC 20, palakpak, walis pa. Taas ang kamay, sabay, wagay-way ang kamay. Ang tanong ay bakit? Tanongin niyo ako bakit? Makiramay tayo sa mga pinagdaanan ni Jesus. Purihin natin si Jesus. Amen? Amen. Now, ano naman ang pangalawang paraan? The second way to maintain the transfiguration of our Lord is through the blood of our Lord Jesus. Sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo Jesus. Tunghayan natin ang letter to the Hebrews, chapter 13, verse 12. Sulat sa mga Hebreyo, ika-13 kabanata, talatang 12. And so, Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through His own blood. Gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Now, ano sabi ng inawit nating worship kanina? Holy forever. Holy. The King of Kings, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Now, bakit holy forever? Hindi huli. Brothers and sisters, sapagkat iisa ang tunay na banal, ang buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Amen po ba? Amen. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, nilinis niya ang lahat ng dumi. Yan ay ang kasalanan. Para ano? Para manatili ang pagbabagong anyo ni Jesus. Amen. Amen? Amen. Now,
Dahil sa banal na dugo ni Jesus, lahat ng karumihan sa ating pagkatao ay kanyang nilinis. Nung inianay niya ang kanyang sarili, lahat ng mga tao nasa kalagayang bukod sa mga suliranin, inaahon ni Jesus. Amen. Inatawan ni Jesus ang lahat ng mga nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen. Amen. Kaparis ng isang awit na ang inyong lingkod mismo ang lumikha ng awiting ito. Sabi nga ng awiting ito, Panginoong Jesus kami iyong hanguin. Panginoon kami iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inakumo sa krus ng Kalbaryo, kami iyong tubusin. Panginoong Jesus kami iyong hanguin. Panginoon kami iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inakumo sa krus ng Kalbaryo, kami iyong tubusin. Sa iyong mga laban at mga sugat, banal mong dugo na umaabot sa krus, dama namin ngayon ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus. Palakpakan si Jesus. Bakit ko po naisipang idaan sa awit ang aking pasasalamat sa Panginoon? Sapagkat kung hindi nag-flashback sa akin yung mga latay at mga sugat na natamo ng Panginoong Yesus nung siya'y pahirapan, nung siya'y nagdusa hanggang sa puntong nakapako, hanggang siya'y mamatay sa krus. Malamang lahat ng mga kalokohan sa mundong ito, malamang nandito pa rin. Amen. Amen. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Dito ko muna ang koklo sa amin. Kanina pa tumututok dito. I think itong recorded video na nagagaling sa kapatid natin ito, may nanonood. Ewan ko lang kung nakapost sa Facebook o kaya sa YouTube. Kapatid, saan ka man naroroon, hindi si Brother Ryan ang nagsasalita sa iyo. At ang nagsasalita dyan sa iyong kinaroroonan, si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen.
At maging kayong nanonood sa Kapahayagan TV sa YouTube at sa Facebook. At maging sa UGC Unstoppable Grace Channel, Facebook page at YouTube channel. Hindi na importante kung may matunog na hangin na mga kakalis sa ventilador. Ang maintindihan mo yung salita ng Diyos. Bakit ka mo? Wala nagsasalita, hindi si Brother Ryan America. Ang nagsasalita sa iyo, si Yahweh El Shaddai. Palampasin mo El Shaddai, walang palagay ko. So yan ang pangalawang pamamaraan o pangalawang paraan. Through the blood of Christ. Ang ikatlong paraan ay ito. Through chastisement. Sabihin nyo, chastisement. Chastisement. According to Hebrews chapter 12 verse 10 and 11, they disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo ay itinutuwid, hindi tayo matutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaan, bunga ng matuwid na pamumuhay. Amen. Amen po ba? Mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid. Bakit matuwid na pamumuhay? Hindi baluktot na pamumuhay. Kung mamumuhay tayo sa baluktot, malamang sari-sari kalokohan ang pinagagawa natin. Pero kapag tayo namumuhay sa matuwid, in other words, kasama tayo sa mga pinababanal ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Natatandaan ko po, yun ay kwento noon, yung tatay na may anak na lalaki na kilos binabae. Ang pangalan ng tatay nito, Juanito Sr. At ang binabaing anak na lalaki, ang pangalan niya Junjun. Kasi junior eh. Sobrang galit ng lalaki. Ano po ang ginawa ni Juanito Sr. kay Junjun? Inilublog. Saan? Sa isang malaking drum na tubig. Pag-ahon, sasabihin ni Juanito Sr., ano, lalaki ka ba o babae? Ang sagot ng anak niya, babae po ako. Hindi tumalab eh.
maya-maya, nilublog na naman sa isang malaking drum ng tubig. Pag-ahon, sasabihin ni Juanito Sr., ano Junjun? Lalaki ka o babae? Ang sabi ng anak niya, babae muna. Hindi pa rin tumanap. Maya-maya, inilublog ng matagal sa isang malaking drum ng tubig. Umabot ng 45 minutos. Kawawa naman. Pag-ahon, sasabihin ng lalaki, ng tatay niya, si Juanito Sr., ano Junjun? Lalaki ka o babae? Ang sabi ng ang sabi ng anak niya, si Junjun, sabi niya, ako'y isang sirena. Naku po, kahit ilong-blong mo yan, mga tatay, hindi mapapagod yan. Pero kapag inilapit mo kay El Shaddai, at dinisiplina siya ng Diyos, babaguhin ang kanyang pagkatao at magiging tunay na lalaki. Meron namang binabae na naging lalaki. Meron po. Raymond, si Brother Raymond Paraiso. Ngayon, kinuha na ng Panginoon eh. Tagal na panahon eh. Brother Raymond, si Brother Raymond Paraiso, yung pinakilala sa sarili bilang si Monique, bilang Patricia Monique. Pero dahil sa pagdalo sa El Shaddai, nabago, naging lalaki tulad ng ating minamahal na pulong ito. Meron namang tomboy na naging babaeng babae. Amen. Marami yan. Ng mga unang 9 years ng ministry. Yung mga tomboy nagpaliklog sa pagiging babae. Yung bakla nagpaliklog sa pagiging lalaki. Alam niyo kung bakit? Tanongin niyo kung bakit? Dahil sa pagbabagong anyo ni Kristo Jesus. Amen? So dito tayo magko-conclude sa mensaheng ito. Kaya makinig ang kinig, ang kabanalan sa pamamagitan ng pananalig sa kanyang pag-ibig at biyaya. Purihin si El Shaddai. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Tayo na kayo. Taas ang ating mga kamay. Pikit ang inyong mga mata bilang tanda ng ating pagsuko ng ating sarili sa buhay ng Diyos. Let us ask the Lord to show His glory. Make this song as a prayer. To know your way.
glory. Show me now your glory. Let me know your way. Let your very presence. Let your very presence shine through all my days. Shine through all my days. Listen to my heart. Listen to my heart cry. Listen to my prayer. Show me now your glory. Show me now your glory. Oh God, oh my prayer. Listen to my heart cry. Listen to my heart cry. Listen to my prayer. Show me now your glory. Oh God of my prayer. 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 Diyos Ama makapangyarihan, salamat sa iyong mabuting balita tungkol sa pababagong anyo ng Panginoong Yesus. Nawa magsilbing aral ang mensaheng ito at may tanim sa puso't isipan ng bawat isa. Kaya o Diyos, maraming salamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin. Kaya naman o Diyos, patuloy kaming nananalig at nananampalataya sa iyong makapangyarihang pangalan. Pagpalain mo po ang kora paroko ng simbahan ng Santa Lucia. Pagpalain mo rin po ang mga nagtaguyod ng gawain dito sa chapter na ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit at manunugtog at ang mga nagsusuporta sa banal mong gawain. Sila pong lahat ay patuloy mong pagpalain. Sundan ang inyong mga tanda, himala, kapamalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala sa ngalan mo, Jesus. Taas sa inyong mga daladalahan, kasama ang inyong mga kahilingan at pamamimig paspasan ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Diyos sa mga makapangyarihan, narito at paspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid. Ang mga handbags, wallets, Biblia, tubig ng isasin, panyo at ipapambagay na kanilang tinataas. Gamitin mo po bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ang inyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasunod sa munting papel, ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Lahat ay answered prayer. Paspasan ang kanilang mga alit handog, ibalik sa kanila ng rusuntakan, siksik-lig at maapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin
kaysa ng panambitang panalangin ng aming Inang Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel na wala sa langit kaysa ng panalangin ni Santa Lucia. Sa pangalan ng iyong buktong anak, ang aming Panginoon at Pagligtas, Panginoong Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Everybody say Amen. Pakibaba ang iyong mga hawang kamay. Pakibaba ang iyong mga hawang kamay. Itaas ang iyong kamay na walang hawak. At malaya tayo magpupuri ng malakas kay Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Taas ang kamay nyo. Tingin ko mas maganda kung sa street kayo titingin at doon na lang sa camera ko makatapon. Hindi makita yung mukha ko para yung mabuting itutok ang mata ninyo sa monitor at dito ang magtatapon. Total, mas malakas yata yung camera dyan eh. Malakas ang recording eh. Ang isisigaw nyo na malakas ay ganito. El Shaddai, sa iyo ako ha. Pakulit ko na malakas. And may the Lord God bless us all, now and always forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay